Ito guys, so parang nasa Manila ka dito. Pagka ganito yung mga nakikita mo, Manila na parang may European vibes, diba? So we're now checking in our baggages, guys. Tapos ito, immigration na tayo. Ito is to. Nandito na tayo sa may boarding gate. Tayo muna natin na mix yung pila. Yung immigration process dito pala, kwentuhan ko kayo, no? Para may idea din kayo. Madali naman siya. Wala namang mahabang pila. Kung nga lang mag-isa dun sa papunta dun sa immigration officer, eh. Friday ngayon, no? Tsaka hapon. No oras na, 5:49 PM, pero walang ganong tao. Siguro dahil konti lang yung pupunta ng Georgia sa Tbilisi. Pero mabilis dito, smooth naman. Electronic din yung scanning ng passport nila. Tapos wala namang masyadong maraming tanong. Tinanong lang ko ilan days ba ako sa Tbilisi mag-i-stay. Pagka for Filipino passport pala, kailangan nyo ng visa pag pupunta kayo ng Georgia. Pero pag pupunta lang kayo dito sa Kazakhstan, visa free naman pag Filipinos. So yan ang ano nyo, tatandaan nyo, para at least bago kayo mag-book ng flight, hindi sayang ang pera nyo. Update ko kayo mamaya paglapag natin dun sa Georgia. See you guys. Hello guys, so ito, nandito na tayo sa Tbilisi International Airport. Nasa baggage claim area tayo. Ito yung isang gitara ko, kala ko nawala, pero nakita nila yung pa iba natin mga gamit. Ayan, so mahigit 3 hours yung flight natin, no? Mga 3 hours and 40 minutes ata, if I'm not mistaken. Okay naman, maganda naman yung nasakyan nating airline. May in-flight entertainment, so hindi boring. Tapos may libreng pagkain na naman. Nakala ko wala kasi medyo maiksing flight. Meron pa rin. And then ito, nakalagpas tayo ng immigration ngayon. May mga onting tanong lang, syempre kasi ganun pagka Philippine passport. Kailangan pala ng visa dito. So lagi ko yung sinasabi sa inyo na kailangan kukuha kayo ng visa if plan nyong magpunta dito. At kung resident naman kayo ng UAE or South Korea, in my case may South Korea resident card ako, so hindi na kailangan ng visa pag ganun. So nag-update sila siguro ng policy every time, so maganda i-check nyo pa rin. So ito, kunin na natin yung gamit natin, then hanap na tayong taxi going to my hotel. Dito pala sa loob ng airport, bago kayo lumabas, huwag nyo kalimutan na bumili ng SIM card kasi para makapag-book kayo ng Yandex Go. Kasi pag nag-taxi kayo meron naman, pero mas mahal siya, baka hindi lang doble kayo abutin. So dito naman kayo pipick upin, kaya mas maganda kung makapag-book kayo sa Yandex. And then meron din mga kainan dito, may cafe, pero medyo mahal din siya pag sa loob ng airport, syempre. So ito guys, dito tayo sa McDonald's dito sa Tbilisi at bumili tayo ng ating makakain. It's already 1:10 AM. So ayan, sarado na yung mismong restaurant dito, pero umorder kami kanina dun sa drive-thru. Pakita ko sa inyo. Ang cool nga kasi sa ibang bansa hindi pwede yung ganun, yung order ka sa sa drive-thru. Pero dahil nga dito, sarado na yung pinapayagan nilang bumili dun. Doon tayo kanina, doon tayo bumili. Tingnan natin kung gawa na. So yan, dito kayo order guys. Yung mga kotse dumadaan, no? Dito yung bilihan ngayon pag sarado na yung restaurant sa loob. So ito na guys, kuha na natin. Medyo matagal yung inintay kasi ang daming nag-order. Pati mga kotse, sinasabay nila dun sa mga taong bumibili doon. So ito yung double cheeseburger, medyo maliit nga lang nung nakita ko, pero tikman natin, baka mas masarap na. Ito siya guys, so yung usual na itsura ng double cheeseburger, ganun siya.
Tapos ang drinks natin is strawberry milkshake. Then fries syempre. Wala naman pinagkaiba guys, parehas lang. Parehas yung lasa niya at quality dun sa burger natin. Ito naman price. Parehas din. Busog na naman tayo guys. Ito, lakad-lakad muna tayo para kapababa ng kinain. May park dito, bukas po. Liwanag, maliit lang siya na park pero maliwalas tignan. Punta tayo dun kaya sa kabila. Check natin yung kung ano meron dun, yung sa may Wendy's. Ay, ito may Pizza Hut din pala dito. Ayun o. Kung nakikita nyo. Tawag tayo dun. Lamig rin pala dito guys pag gantong oras, madaling araw. Parang nasa Korea din. Ganda ng paligid dito guys. So, yun nga lang may mga nagbabandalism. Hindi maiwasan. Pero okay pa rin kasi malaking country tong Georgia eh. Pero kita nyo, disiplinado pa rin yung mga tao. Tsaka hindi nakakatakot tignan. Although first country sa Europe kung napuntahan itong Georgia, pero pakiramdam ko safe talaga eh. Dahil nga yung mga tao mabait sila. Hindi sila maangas pag tumingin sa'yo. Yung alam mo na parang belong ka rin sa kanila. Kasi may mga nagsasabing tao na may mga bansa daw na parang racist o may mga bansa daw na parang hindi sila open sa mga foreigner. Pero yun, mukha naman tayong western eh, di ba? Yan ang sinasabi ko mga tol eh. Eh pagka ganyan, syempre kailangan mo rin mag-blend in sa community o sa bansa eh. So yun, kailangan mag-adapt ka rin sa kultura nila. Kailangan alam mo din yung mga iba sa mga values nila o tradisyon. Parang pakisama na din. Tsaka respeto na yun sa kanila kasi parang nandito ka sa ano nila eh, bansa nila eh. Kumbaga kailangan mong mag-adjust. Hindi sila yung mag-adjust para sa'yo. Although right mo naman talagang manirahan sa kahit anong bansang gusto mo, no? May karapatan ka nang mamili kung saan gusto talagang mamuhay, lalo kung iniisip mo na mas uunlad ka sa bansang yon. Pero syempre factor nga din yung pag-adapt mo sa society nung bansa na yon, or kung paano ka makikihalubilo sa mga tao. Kasi mahirap yung bigla-bigla ka na lang magde-decide, tapos pag nandun ka na sa country na yon, magsisisi ka kasi sasabihin mo mahirap, pangit yung ugali ng mga tao, pangit yung batas nila, or yung kung ano man mapapansin mo, 'di ba? So importante yung magdidesisyon ka pag yung talagang nasubukan mo nang magpunta sa country na yon, tsaka gumawa ka din ng onting research para at least may kaalaman ka kung paano ba ang sistema doon, 'di ba, bago ka pumunta. Tapos meron ding Dubai chocolate donut, 250 lari. Parang ang mura naman nun. Mahal to, 'di ba, Dubai chocolate. 300, 400 yung ganong kapirasong niyan eh, sa mga convenience store sa Korea. Try natin pumasok guys. Tingnan na natin. Ay, sarado na. Sarado na hanggang lang siya, 1 AM. Ayan 8 o'clock AM hanggang 12. So ayan, lakad-lakad lang tayo guys para
ma-share ko din sa inyo yung atmosphere dito sa Georgia, sa Tbilisi pag gantong oras. Punta naman tayo banda ron sa kaliwa, kasi dito sa kanan parang wala nang masyado mapupuntahan eh. Parang mga condo tsaka residential lang eh. Ito guys, so parang nasa Manila ka dito pagka ganito yung mga nakikita mo. Manila na parang may European vibes, diba? Pinagalo. May mga lumang establishment dito na hindi masyadong nare-renovate. Siguro dahil gusto nilang i-maintain yung classical touch dun sa sa architecture eh. Kaya yung iba hindi napipinturan. Pero okay lang kasi at least naman eh, may makikita kayo sa paligid ng mga magandang hotel, mga restaurant. Lalo na sa nature, panalo dito guys. Abangan nyo yung ibang mga vlog natin. Yung pupunta tayo dun sa mga kilalang tourist spot dito, yung mga bundok-bundok. Yan, magandang bablog natin dyan guys, para sa inyo yan. Kaya abangan nyo ah. Ito guys, nasa malawak na kalsada tayo. May bangko dito, ATM. Yan, tapos money exchange. Pero mukhang sarado na nga, wala na tayong makikita dito. So end ko na muna dito.